habang pinukuskus mo dito, dapat may running water siya. Okay, mamaya ko ipapakita ko po sa inyo pagtapos na. So ayun na guys, tapos na yung ating paglilinis sa panel at napakaganda na. Kumikinang-kinang na siya. Ganun lang po ang paglinis, no? Hindi ko lang alam sa iba, yung kasi yung advice talaga ng supplier. Tapos ito, lilinisin ko rin po ito, yung bubong. Madumi na rin. Mamap natin yan para mag-shine ulit siya. So ayan na, nalinis na natin yung bubungan. Malinis na siya, no? Wala na siyang dumi. Shine na ulit siya. Ganon din yung ating panel. Mamaya po ay bababa ulit tayo. Papakita ko ulit sa inyo yung ating inverter pati yung ating battery. Bago tayo baba, isilipin muna natin itong ating drum. Yan, puno na. Yung ating floater switch ay nakaangat at stop na rin yung ating water pump. Ang umandar ngayon ay pressure pump sa bahay. Okay, baba na tayo. Pakita ko lang to sa inyo guys, no? Ito yung bagong bili kong washing na ginagamit ko rin sa ating solar system. Ang wattage po nito ay 1850 watts. Sorry, hindi malabo. Ayan po ang kanyang specs. Kahit magkasabay po ang ref, aircon ay ayos lang. Pati rice cooker, ayos lang. Kayang-kaya. Kaya napaka-amazing itong ating solar system dito sa bahay na na-install. Ayun, meron tayong power consumption ngayon na 400 something, bumaba. Okay. Tingnan natin yung harvest ng ating panel. Meron tayong 156 volts. Meron tayong 390 watts na harvest ngayon, morning. At ang oras ay 6:28 pa lang. At least meron na. Tapos yung battery natin ay 24.6 volts. Actually yung battery namin, pakita ko sa inyo. Ito po ay napo-full charge siya ng around 8 or 9. So mabilis, no? Kaya dapat talaga to, yung battery ko ay 4 na piraso. Tapos ito po yung nakikita po ninyo na to ay battery equalizer. Battery equalizer, magbi-blink po yan dito kung hindi balance yung kanyang volts. Ang trabaho po ng equalizer na yan ay siya po yung magbabalance ng volts ng battery. Tapos ayun, ito lilinisin natin to. Talagang makapal na yung alikabok, no? Ito yung specs ng aking inverter guys, para lang magkaroon kayo ng idea. Mayroon akong vlog yung details nito ng aking solar system, no? I-check nyo po. Mayroon ako ng ginawang computation para po makakuha kayo ng idea. Tapos yung aking breaker na ginamit to, close ko lang yung door. Quick update lang to guys kasi nasa bakasyon tayo, so wala nang edit to. Ito yung sa battery breaker ko, gumamit ako ng 200 ampere. Sa panel, gumamit ako ng 16 ampere. Tapos surge protection para sa lightning. Tapos sa load ng bahay, 16 ampere. At ito, actually, ginamit ko lang siya para meron akong monitor dito. So, dumaan din dito yung ating load, no? Tapos dito naman, meron tayong transfer switch. Dalawa yung transfer switch natin. Lagyan ko lang ng isa kasi ito po ay may monitor, no? Mas maganda pa rin yung DP-heat kaysa dito. Duda kasi ako dito kaya hindi ko na nilagay. Ngayon kung alakanin yung
battery ko kasi nga yung computation ko ay hindi nasunod. Ang dapat talaga dito ay 4 na battery. Pag gumamit ako ng aircon sa gabi, hindi ko siya pwedeng paumagahan. Kaya ang ginagawa ko, ino-auto ko to. Yan. Naka-auto yan. Tapos nakaset yung aking inverter sa priority solar. Next is battery, next is utility. Ayan na po, naka-on na yung ating utility. Pero standby lang po yan, yung utility. Ito yan. Kung makikita nyo, walang araw na papunta doon. Papasok lang si utility pagka insufficient yung ating solar at saka yung battery. Kasi nga, yung priority dito, masiset nyo po. Pakita ko sa inyo. Ito yun. Ito po yun. Solar, battery, utility. Pwede nyo baguhin yan. Yung priority dyan, solar. Next, battery. Tapos utility. Ito naman utility. Solar, battery. Solar, utility. Tapos battery. Solar, battery, utility. So, ito yung ating settings. Solar, battery, at saka utility. Yung ating priority dyan ay solar. Next is battery. Next is utility. So, since morning naman, ay kailangan ko nang i-off to. Hindi na kailangan yan. Okay. I-set lang natin to. Skip. Ito lang po yung tatanggalin sa side. Magkabilaan po yan. Para malinis natin itong filter. Wow. Ayan. Nalaglag na. So ito yung lilinisin. Ipagpag lang ta. Hindi. Ha? Ni ano niyan, talagang Lilinisin. sasabunan yan. Sasabunan. O sige. Okay. Ito, tinan mo. Para kita mo sa kanila. Ayan. Sa kabila, ganoon din yan. Meron ding filter. Nilinis ko to bago ka umuwi. So, andyan yung isa. Tatanggalin natin. Nilinis mo to ilang months? 3? Ito, nilinis ko siya 3 months. 3 Yung months? bagong umuwi ka, nilinis ko to. So, magti 3 months na. Di, Ay, hindi pa. Wala pa. 1 month pa lang. 1 month pa lang. Ah, grabe ang dumi ano. Bilis. Ganyan ka, ano yun. So, Malakas ang ano kasi dito. Ang fan niya ay malakas po kapag ka-trek na trek yung araw. 2 fan siya dito. Yung battery ko nga po pala, ang specs po nito ay ipakita ko sa inyo. Ito po. 12 volts, 250 Ah. So, naka-series siya. Bali, 24 volts. Na ang kanyang AH ay 250. So, ang gagawin ko dito, pagka nagka-budget, gagawin kong 4. Magiging 24 volts pa rin siya. Tapos, yung AH ay magdadagdagan. Magiging 500 kasi ipaparallel ko po yan siya dyan. So, ayan. Oh, grabe. Napakadumi talaga. Kahit di nasabunan siguro yan, oh. Kailangan sasabunan talaga. Ito pa, oh. Ito po ay plastic. Yung kanyang cover. Babad na natin dyan. Asan isa? Asan isa? Andun. Okay. Ito ay pupunasan lang natin muna ng tissue. Ayan, grabe. Kapit na kapit yung dumi. So, kagandahan lang talaga, meron siyang filter. Kasi kung wala, sureball, ang dumi, andun lahat sa loob. Siguro kung meron tayong yung panglinis talaga na liquid, no? Pero ngayon, punas-punas lang muna tayo. Ito. Bawas-bawasan lang natin yung alikabok. Kasi minsan nakakasira din to ng unit. Lalo na pagka nakapal na.
malinis na. Ito naman yung ating nilinisin. Sarado ko na. Ito. Ang dumi na. Ang nilinis niya to, ito lang. Ito pwede yung lagyan ng basa. Pagkatapos punasan niya na lang. Pero dito, dapat yung panglinis talaga sa inverter. Ito. Yung liquid or cream na panglinis. Mag-shine naman siya. Kailangan malinis ito para press ulit. Yan. Tapos dito. Okay. Ito na po, patutuyuin lang natin ito, no? Pagkatapos, i-install ulit natin to. Malinis na siya. Ang kagandahan po ng inverter na to ay automatic na talaga siya. Kagaya po ngayon, kung makikita niyo po yung araw na to na napakaliit, pababa po siya, no? Ang ibig pong sabihin yan ay charging state yung ating battery. At ang nagsusupply sa ating load ay itong panel. Check natin yung kanyang harvest. 368 watts. Tapos meron tayong load na 88 watts, 11 ampere. 2.3 ampere yung ating panel. 151 volts. At ang oras po natin ngayon ay 6:55 pa lang. Wow, nagcha-charge na siya. Kahit pa para. Wala pa masyadong araw. Tapos, yun nga po, ano, may mga certain settings to na pwede nyong i-set talaga. Ito yung charging ng utility, 60 ampere. Tapos, sa usage, appliances or UPS, appliances po yung ating gamit. Tapos yung ating battery, sinet ko ng EGN battery, gel type. Pwede nyung baguhin yan, gawin yung user. Tapos yung hertz, pwede nyo rin baguhin yung hertz. Pwede nyo gawin 50 hertz, 50, 60. Tapos yung output volts, pwede rin baguhin. Pwede nyo gawin to 30 to 40. Tapos, ito yung charging ng utility pala, 60 ampere. Yung kanina ay sa solar. Nakalagay kasi dito utility. Yung kanina ay sa solar po ito. Yung ampere na yan. Pwede nyo baguhin po yan. Ang pinaka-maximum ng system natin ay 120 ampere. Yung kanyang charging current. Tapos ito po yung settings na kung saan ay pwede nyong baguhin yan. Ng pinakamababa is I think 21 volts. Na kapag ang ating inverter ay naabot na niya yung pinakamababang volts, ang ginawa ko dito, sinet ko ng 23. Pagka nag-23 na po yan, ang mangyayari, magta-transfer siya sa utility. Dito. Magta-transfer ito para i-charge yung battery. Automatic na po yan. Pwede yung iset yun. Tapos ganun din sa solar charging. Pwede na rin iset. Tapos pag nag-full charge na yung ating battery, halimbawa, ang sinet ko kasi dito ay 27. Pag nag-27 na, ibig sabihin na full charge na ni utility yung ating battery, babalik na naman siya sa battery mode. Ganun lang ang kanyang cycle. Pwede yung iset po ito, pwede yung gawing 25, 24, 27.5, 28. Pwede nyo po yung set yan. Tapos yung priority charging natin, no? Solar. Tapos yung ating utility. Ayan, ganyan lang yung kanyang settings.
Ito yung floating charge natin, 28.2 volts. Naka ano kasi yan? Yung AGN gel type battery. Tapos yung cut-off voltage natin 20 volts. Hindi mo mababago yan kasi ang sinelect natin dyan ay AGN. Pero pag user po, pwede nyo i-set ito ng kung anong gusto yung cut-off voltage. Pagka nakaset tayo ng yung default, ay hindi nyo mababago yan. Ayaw, 20 pa rin. Yun yung mga settings niya. 29.2 volts over voltage naman to. Tapos ito, hindi ko na alam. 22 volts. Ayun, yun lang. Ito, in-off ko po ito yung sa grid tie, no? Na pwede tayong mag-share ng energy sa utility. Kailangan naka-off po yan kasi wala naman tayong ganun. So, yun lang. Yung mga settings yan. I-explore nyo na lang. Meron namang manual yan. Ito po yung owner's manual. User manual. At andito yung model natin. 4.2. Makikita natin dito yan sa gilid. 4.2 watts. Tapos yun, hindi pa rin natin na-install. Papatayin lang natin yan. So, yun lang muna guys, no? Yung ating video. Salamat po sa inyong panonood. Sana ay nakatulong. Nagkaroon kayo ng idea sa video to. Maraming salamat po. And God bless po sa ating lahat.